Pagkatapos naman ng halian kami nakapag-umpisa gumawa ng pawid dahil kaninang umaga ay nag-drain ako ng pool dahil magpapalit kami ng tubig. Pagkatapos ko doon sa campsite ay numpisahan ko nakutin yung nipa dito sa aming bahay at nagbiyak na rin ako ng huwag na gagamitin naming pantahi sa paggawa ng pawid. Habang pinapaliit ko pa yung mga huwag, si ate naman ay nag-uumpisa na gumawa. Mas maganda kasing gamitin na pantahi ay yung maliliit lang, kaya ang isang pirasong huwag kapag malaki ay napapagwalong piraso ko. Nang marami-rami na akong naipon na pantahi ay tumulong na rin ako sa kanila sa paggawa ng pawid. Sa aming tatlo, si ate yung pinakamabilis sa aming gumawa at ako naman yung pinakamahina. Pero kung kaming tatlo ay magsasanib puwersa, siguro sa maghapon ay madami kaming magagawa. Ganyan na kasi ang isa sa pinakabanding ng aming pamilya. Habang gumagawa ng pawid ay nagkikwentuhan. Naalala nga namin nung panahon na wala pa kaming kuryente dito sa bahay. Habang gumagawa sila noon ng pawid ay nakikinig ng drama sa radyo. Hindi man ito sa naging hanap buhay namin noon, pero tinuruan talaga kaming gumawa ni mama at ni papa. Para daw pagdating ng panahon na meron na kaming sari-sariling pamilya. Pwede raw namin itong mapagkakitaan at kung kami magtatayo ng sariling bahay ay makakalibre na kami sa paggawa ng bubong. Ang paggawa kasi ng pawid ay isa sa kaalaman na kapag natutunan mo na ay hindi mo na malilimutan. Saglit nga lang ako tumulong sa kanila dahil ngayong araw ay mag-uumpis na rin ako mag-layout dun sa gagawang ko ng kubo. Dito sa probinsya, kapag magtatayo ka ng bahay or kubo, kailangan tusukan mo muna ito ng tagbak. Kapag umusli daw kasi ang dulo nito ay ibig sabihin na maganda ang pagtatayuan mo. Alam ko sa panahon ngayon na bihira na ang gumagawa nito. Marami na din na hindi naniniwala sa ganyang proseso. Pero para sa akin ay wala namang mawawala kung susubukan natin. Dahil nga yung nilagay kong tagbak ay umusli yung dulo, kaya nag-umpisa na ako mag-layout dito. Inukayan ko na rin yung 4 na kanto. Ang plano ko sanang gawin sa poste nito ay maglalagay muna ako ng buhos at lalagyan ko ng pausling bakal at doon ko ikakapit yung poste na 4x4 na coco lumber. Kaya lang pag-deliver ng materyales ay walang kasamang bakal. Akala ko di lang na isama, pagtingin ko sa resibo ay wala talaga pala sa lista. Dahil nga kailangan ko na ngayon makapaglagay ng 4 na poste, naghalo na ako agad ng semento. Ang naging plano ko na lang ay ilagay sa butas yung poste sa kabuhusan ng semento. Nilagyan ko na lang ng malalaking pako doon sa parting ibabaon para naman may pagkakapitan. Kaya nang mailagay ko na yung poste sa butas, sinigurado ko na ito ay dire-diretso. Medyo malaki itong kubo na gagawin ko kumpara doon sa una kong ginawa. Doon kasi sa una, 4 lang yung kasya at magsisiksikan pa sila. Dito naman sa bagong gagawin ko kahit siguro 8, maluwag pa. Inabot na naman nga ako ng gabi sa pag-level ng poste. Kailangan kasi na masigurado ito na dire-diretso bago buhusan ng semento. Kaya nang ito ay okay na, naglagay na ako ng buhos sa bawat poste. Kaya bukas ng umaga, magpapatuloy na ako sa paggawa nito.